Good day everyone. So dahil sa pagpapatuloy ng suspension ng klase ay kailangan natin ng recorded discussion para mahabol natin ang mga paksa natin para sa ikalawang markahan. So sa araw na ito ay tatalakayin natin ang mga bagong panahon ng imperialismong kanluranin. So ito yung mga nangyari pagkatapos ng unang yugto ng kolonyalismo. So alam naman natin na ang dalawang bansa na nanguna sa unang panahon ng eksplorasyon at kolonyalismo ay ang Espanya at ang Portugal. So sa aralin na ito ay ang mga iba pang bansang kanluranin. So ano bang ibig sabihin ng imperialismo? Ano ang pagkakaiba nito sa kolonyalismo? So tatalakayin natin yan mamaya. Pero ang imperialismo, ito ay ang sakop sa isang lupain gamit ang kapangyarihan at impluwensya. So 'di ba kapag kolonyalismo, ito ay gumagamit ng pakikipagkaibigan sa mga katutubong pinuno or kapag hindi na nadala ay gagamit na sila ng puwersa at yun ay sa anyo ng mga digmaan para makontrol nila ang isang lugar. So, may ilang mga salik sa bagong uri or bagong yugto ng imperialismo. Una narito ay ang kapitalismo or ang capitalism. So dahil sa panunumbalik ng kalakalan matapos ang pagbagsak ng Imperyong Romano sa Edad Media, so alam natin na noong Edad Media ay muling bumagsak ang Imperyong Romano at nung nanumbalik ang kanilang kalakalan, ay nagkaroon ng panibagong grupo o antas ng tao sa lipunan. So, nang dahil sa mga pagbabago sa lipunan ay nagkaroon rin ng pagbabago sa mga rank or sa antas ng iyong pamumuhay sa lipunan. At ang nadagdag ay ang tinatawag nating mga borgesya or ang mga bourgeois. So, sila yung antas na tao sa lipunan na nakinabang sa paglikha at pagbenta ng mga produkto. So, dahil sa nagkaroon or nalikha, naimbento na ang iba't ibang uri ng mga makina, so sa panahong ito ay nagkaroon ng mass production or maraming produksyon ng mga produkto. At sila nga ay tinatawag na bourgeoisie. Mula ito sa salitang French or Pranses na bourgeoisie, nang ibig sabihin ay tagabayan o lungsod. At ang mga tawag sa tao na kabilang sa antas na ito ay burges or bourgeois. So handa silang makipagsapalaran sa paghahanap ng mga bagong uri ng produkto at nilikha nila ang mga bangko. So sila yung ang mga Borges ang naglikha ng mga banks or ng mga bangko upang makontrol ang supply ng salapi at namuhunan rin sila sa mga ekspedisyon at pagtatayo ng mga kolonya. So nakipagsapalaran sila. So naging salik ng imperialismo ang kapitalismo kasi nga habang sila ay naghahanap ng mga produkto, mga bagong produkto ay unti-unti nilang sinasakop ang ibang mga lugar para makahanap sila ng mga bagong sangkap, pati na rin ng mga bagong produkto. So ang sistema na kanilang nabuo ay tinatawag na kapitalismo or capitalism, na kung saan sa halip na hari ang may kontrol ng kalakalan sa pamilihan ay may pribado ng mga kumpanya na nakikipagkompetensya sa isa't isa. So, kaya ito naging salik ng imperialismo kasi nga habang sila ay naghahanap ng mga materyales, mga bagong sangkap at bagong produkto, ay nagsilbi rin itong dahilan or paraan para mag-colonize or sumakop sila ng iba pang mga teritoryo. Pangalawa ay ang industrialisasyon or industrialization. So dahil sa kapitalismo, naging mas malaki ang kakayahan ng mga Borges na yumaman sa pamamagitan ng mga bagong paraan ng paglikha ng mga produkto. So alam natin na noong nalikha ang mga makina or ang mga machines, ang steam engine, ay nagkaroon ng pagkakataon na makalikha ng produkto para sa masa or para sa lipunan. So, yun ay tinatawag na mass production. At dahil doon, mas maraming yumaman na kapitalista.
So, ito ay naging salikri ng imperialismo. So, noong ika-18 siglo, may isang imbensyong nakapagbago sa paggawa ng mga produkto at serbisyo. At ito ang makina or ang steam engine. So, kumalat ang paggamit ng makina sa buong daigdig mula sa mga pabrika na paggawaan ng mga produkto, mga sasakyan tulad ng tren at barko, at paglikha at distribusyon ng kuryente, at ito ay tinatawag na Rebolusyong Industrial. So, nagkaroon ng panahon kung saan maraming mga makina ang naimbento ng iba't ibang mga tao, especially mga tao sa Europe, sa Great Britain. So, nakalikha sila ng mga wheel, spinning jenny, ano pa, yung seed drill, at iba pang mga imbensyon na na nagkaroon ng pakinabang para sa lipunan. So, tinatawag itong Rebolusyong Industrial or Industrial Revolution. So, bilis ang naging dala ng Rebolusyong Industrial sa bawat lupaing dinatnan nito. Kaakibat ng kapitalismo, naging ganap na dominante ang industrialisasyon bilang paraan ng pag-unlad ng isang bansa. Kapag mas maraming produkto ang kayang likhain sa mas mabilis na panahon at mas mababang halaga, mas malaki ang kita at mas malakas ang ekonomiya. At again, kagaya ng kapitalismo, ito ay nagsilbing daan ng imperialismo, kasi nga habang sila ay nakahanap ng mga bagong makina, bagong produkto, nagkaroon sila ng tsansa or pagkakataon na sumakop ng ibang mga lugar para na rin sa kanilang mga sangkap or ingredients, mga materials ng kanilang mga products. Nagdulot ito ng pagpapaigting palalo ng kolonyalismo dahil sa pag-aasam ng mga bansang kanluranin na magkaroon ng mas maraming pagkukunan ng mga likas na yaman. So again, nang dahil sa ninais nilang makahanap ng maraming resources, ay nagsilbi itong paraan para mag-colonize or sumako pa sila ng mga teritoryo. So, sa pagtatapos ng ika-19 na siglo hanggang sa pagsisimula ng ika-20 siglo, bumaling sa imperialismo ang mga bansang kanluranin. So, ang ginawa ng ibang mga kanluraning bansa ay bumaling or ginamit na nila ang imperialismo para sa kanilang pagkamkam ng mga lupain. So, ano bang kaibahan ng kolonyalismo sa imperialismo? So, ang kolonyalismo ay pagkontrol ng may kapangyarihang bansa sa pamamagitan ng pagtatayo ng kolonya at pagsasailalim sa populasyon nito habang ipinipilit ang dayuhang kultura nito. So, sa nasabi ko na noong nakaraang aralin, di ba, ang kolonyalismo maaring kakaibiganin nila ang mga katutubo, tsaka sila gagawa ng kolonya, yung daungan, at ipinipilit din nilang ibigay ang kanilang mga kultura. So, kagaya na lamang ng Kristyanismo at ang kulturang Europeo. So, yun ay kolonyalismo. Ang imperialismo naman ay ideya o polisiya ng paggamit ng kapangyarihan at impluensya upang makontrol ang ibang mga teritoryo. So, gumagamit na ng influence at power ang sa imperialismo. So, masasabing ang kolonyalismo ay kumikilos sa ideya ng imperialismo. So, sa madaling sabi, ang imperialismo, ito ay ang general term or ang mas malaking ideya kaysa sa kolonyalismo, at ang kolonyalismo ay isa sa mga paraan ng imperialismo. So, paggamit ng impluensya at kapangyarihan sa pagkontrol ng ibang teritoryo. Ang kolonyalismo, maaaring pakikipagkaibigan at paggamit din ng puwersa at paggamit ng kanilang kultura at relihiyon. So, on imperialism, under niya yung colonialism, trading, at iba pang mga paraan. So, may mga paraan ng imperialismo. Una ay paggamit ng lakas militar. So, 'di ba, sa imperialismo gumagamit sila ng
kapangyarihan at impluwensya. So, una ay gumagamit sila ng lakas militar. Dahil sa mas malakas na armas na nagawa dulot ng Rebolusyong Industrial, so sa Rebolusyong Industrial nakapaglikha at nakapag-imbento rin sila ng mga armas. At dahil dito, naging mas madali para sa mga Europeo na magsagawa ng direktang pananakop sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga hukbo. So, ang ginagawa nila ay intimidation. Ini-intimidate nila yung mga lugar or teritoryo nila sa pamamagitan ng pagpapadala ng malalakas at malaking hukbo. So, sino ba ang hindi natatakot or matatakot, no? Kapag may hukbo na ng militar na dumating sa iyong lugar. Pangalawa ay gumagamit rin sila ng mapayapang paraan at ito ay paggamit ng diplomasya or pagiging diplomatic. So, minsan gumagamit din ng mga bansang Europeo ng mapayapang paraan tulad ng pagbayad sa mga lokal na pinuno o pagbibigay ng benepisyo gaya ng pamumuhunan. So, instead of direct influence or direct na pananakop, ginawa nila ay idinaan nila ito sa pakikipagkalakal. So, binabayaran nila yung pinuno at ito yung magsisilbing connection nilang dalawa. So, yung iba nagbibigay ng benepisyo gaya ng pamumuhunan. So, iba ay nagbibigay ng investment. So, maaaring ang US mag-invest sa Pilipinas or ano pa or ilan pang kanilang mga naging kolonya. So, hindi idinaan nila lahat sa dahas. Mayroon din namang mabuti ang pakikitungo. Pangatlo, so una, paggamit ng lakas militar, pagiging diplomatic or paggamit ng diplomasya, at pangatlo ay paggamit ng kultura. So, hindi sapat na pinuno lamang ang napasunod ng mga Europeo, kundi pati na rin ang mga mamamayan. So, paano ba nila pasusundin yung subjects or yung mga tao sa isang teritoryo if yung leader lang yung kanilang napasunod? So, ang ginawa nila, para masakop nila ng buo ang isang teritoryo ay lumikha sila ng mga paaralan para ituro yung kanilang kultura, yung kanilang tradisyon. So, ginamit nila yung kanilang culture para ma-influence yung mga naninirahan sa isang teritoryo. So, sa pamamagitan ng kalakalan, naipasok nila ang mga produktong kanluranin gaya ng mga damit, pagkain at iba pa. Nagtayo rin sila ng mga infrastruktura tulad ng mga paaralan upang turuang maging moderno ang mga katutubo. So, 'di ba, before sila ay nagsamba sa iba't ibang mga puno, mga kuweba, kung ano-ano yung kanilang sinamba. So, para maturuan nila yung mga katutubo, gumawa sila ng paaralan para ma-share yung kanilang culture. Kaya rin tayo na-impluwensyahan nila, 'di ba, kumakain na tayo ng steak, yung pananamit natin na-impluwensyahan na rin nila kasi nga ginamit nila yung kanilang kultura. At mayroon tayong 4 na anyo ng imperialismo. So, una ay ang tinatawag natin na kolonya or colony. So, ang kolonya ay direktang kinokontrol ng dayuhang bansa ang lupain. So, ang mga nasa kolonya, tinatawag silang kolonista. At ang tawag naman sa bansang sasakop sa kanila ay metropoli. So, halimbawa dito sa Pilipinas, ang Espanya yung ating metropoli kasi sila yung nag-control sa atin. So, yun yung sa kolonya. Pag-control. There is control. There is power to control the territory. Pangalawa naman ay ang protektorado or ang mga protectorates. So, ito yung under paggamit ng diplomasya. So, protectorates, from the word protect, so, ang ginagawa rito ay direktang kinokontrol ang isang teritoryo ng isang dayuhang pamahalaan. So,
Ang protektorado, ito ay di direktang kinokontrol kung saan ang pamahalaan ng isang teritoryo ay binubuo ng mga katutubong pinuno, ngunit kailangan nilang sumunod sa kagustuhan ng mga dayuhang may hawak sa kanila kapalit ng proteksyon mula sa pagsalakay ng ibang bansa. So, ang ginagawa nila ay may mga lokal na leaders sa isang teritoryo, pero ang nagsasabi or nagsasuggest ng mga dapat gawin ay ang dayuhang bansa. So, ang kasunduang ito, ang kapalit, yung mga katutubo, sila 'di ba ay they will agree sa dayuhang bansa. So, ang exchange of that ng kanilang pag-agree or ng kanilang agreement ay poprotektahan sila ng dayuhang bansa kapag may ibang bansa na nais sumalakay or mag-control sa kanila. So, yun ang protectorates or protektorado. Pangatlo naman ay concession or concession. So, ito ay tumutukoy sa pagsuko ng isang bansa ng maliit na bahagi ng teritoryo nito o sa pagbibigay ng espesyal na pribilehiyo or kadalasang may kinalaman sa kalakalan sa dayuhang bansa. So, example yung sa China. 'Di ba, ang una nilang ginawa ng Portugal ay nagrenta sila or nirentahan nila yung Macau. Pero later on ay nasakop or napasakamay din nila ito. So, ang ginawa ng China noon ay concession. Ibinigay nila yung kanilang territory, which is Macau, to Portugal. So, magbibigay ka ng maliit na portion of your territory. So, yun ay concession. At yung iba naman ay nagbibigay ng pribilehiyo, especially sa kalakalan or trading. So, yung nangyari sa Japan, di ba, yung Sukoku or yung closed door policy, ang nangyari, binigyan nila ng espesyal na pribilehiyo ang USA na makapasok sa kanilang bansa. 'Di ba? Hindi sila tumanggap ng kahit anumang impluwensya ng dayuhan. Pero binigyan nila ng concession ang USA. So sa US lang sila open for trading at hindi sa ibang mga bansang kanluranin. So yun ay concession. Either magbibigay sila ng teritoryo or privilege or pribilehiyo. Pang-apat naman ay sphere of influence. Ang sphere of influence ay pag-angkin ng isang dominanteng bansa para sa eksklusibong political o ekonomikong impluensya o kontrol sa ibang bansa or teritoryo. So, sa sphere of influence, ganun din ang nangyari sa Japan. So, ang ginawa ng USA, nagpadala sila ng militar sa Japan na naging dahilan ng pagpapakita nila ng influensya, pinakita nila yung kanilang power or influence sa Japan. Kaya ang nangyari, sila lamang ang may eksklusibong political or ekonomikong impluensya sa Japan. Sila lang ang nakapag-trade, nagkaroon ng trading sa Japan at walang ibang kanluraning bansa. So, yun ay halimbawa din ng sphere of influence. Pero ang pagbibigay ng China ng Macau sa Portugal, yun ay concession. So, sphere of influence, exclusive rights ng isang dayuhang bansa sa isang katutubong bansa. So, walang ibang makakagalaw kundi sila lamang. So, yun yung apat na anyo ng imperialismo. So, tatlong paraan ng imperialismo, yung pagpapadala ng lakas militar, pangalawa ay paggamit ng diplomasya at pangatlo ay paggamit ng kultura. Mga anyo naman, kolonya, protektorado, konsesyon at sphere of influence. So, ang volatile organic compound or ang VOC or ang Dutch East India Company. So, bakit na tayo nag-talk about company here? So, ating intinihin ano bang nangyari sa VOC or mas kilala siya bilang Dutch East Indian Company. Malaking bahagi ng pasimula ng bagong imperialismo ay ang pagkalikha ng mga Olandes or ng mga
Netherlands ng Limited Liability Company o LCC. So, usually yung mga companies ngayon in the present times, sila ay gumagamit ng konsepto ng LCC. Ano ba ang LCC or Limited Liability Company? Ito ay negosyo na kahit sino ay pwedeng magmay-ari ng bahagi ng kumpanya sa pamamagitan ng pagbili ng saping puhunan or ng stock. Bawat may-ari ng sapi ay kikita ng porsyento ng kita ng kumpanya. So, in modern times, investments. So, kapag ikaw ay may stock or investment sa isang company, mayroon kang share. Ang nangyari kasi, 'di ba, sa Portugal, unang nagpondo ng kanilang ekspedisyon ay si Prinsipe Henrik at sa Espanya naman si Reyna Isabel at si Haring Fernando 'yun, Hernando. So ang mangyayari, kapag hindi successful yung expedition or yung paglalakbay, malaki ang lugi ng kanilang bansa. So, hindi iyon ginusto ng mga Olandes or ng mga taga-Netherlands. So, isa sa unang pinagamitan nito ay ang kolonisasyon. So, hindi tulad ng Portugal at Espanya. So, again, mga kings and prince yung nag-fund ng kanilang mga expedition. So, ang nangyayari kapag hindi successful, masakit sa bulsa or luging-lugi yung mga kaharian. So, hindi ito ginusto ng Olanda, kaya ang kanilang ekspedisyon ay pinondohan ng mga mamumuhunan or investor. Maghahanap sila ng investors sa kanilang expedition or paglalakbay. So dahil maraming tao ang pinagkuna ng pondo, hindi masyadong mataas ang pagkalugi kung bigo ang ekspedisyon. Mas maraming kayang pondohan na ekspedisyon ang Olanda kumpara sa Portugal at Spain. Kasi nga sa Portugal, Spain, yung kingdom yung nagpupondo or yung mga hari, reyna at yung mga prinsipe. Sa Olanda or Netherlands, ginawa nila ay parang investment. So, hindi siya masyadong masakit kapag nalugi or walang na result or walang good result yung kanilang expedition kasi nga marami naman yung nagpondo or nag-invest para sa kanilang expedition. So, ang LCC ay unang ginamit para sa kolonisasyon, especially ng Olanda or ng Netherlands. So, marami ang nasakop na mga lupain. So, ang Britanya, napasakamay nila ang Great Britain, napasakamay nila ang ilang mga bahagi ng Hilagang Amerika, ilang parte ng Timog Amerika. Ang Espanya naman, patuloy nilang nakokontrol ang mga bansang kanluranin, kagaya na lamang ng mga bansa sa South America or Timog Amerika, at ang Espanya, ilang parte ng Pilipinas at iba pang mga bahagi ng daigdig. So, ang mga naging sikat or mga bansang Europeo na nagkaroon ng impluwensya, yung Grand Bretanya, Great Britain, Alemanya or Germany, Olanda ang Netherlands, Pransya yung France, at iba pang mga bahagi ng bansang Europeo. So, ano yung naging bunga ng pananakop or bunga ng ikalawang yugto ng imperialismo? So, sa pagpasok ng ika-20 siglo, ang daigdig ay binubuo ng mga naglalakihang imperialistang bansa at halos lahat ng mga lupain ay narating at naangkina ng mga metropoli. So again, ang metropoli, sila yung mga bansang sumakop sa iba't ibang mga teritoryo. Ang yaman ng mga imperialistang bansa ay umabot na sa nakakalulang antas at ang produksyon ng mga produkto ay nagdulot ng pagtaas ng kalidad ng buhay ng mga mamamayan. So dahil nga marami silang na colonize or nasakop na mga bansa, naging mas mayaman sila, pero yung kanilang mga nasakop na bansa kagaya ng Pilipinas, mga bansa sa Africa, tayo ay mas naging mahirap. At nag-improve din naman ang quality of life noon kasi nga nang maimbento ang mga makina noong Industrial Revolution, mas napapadali na ang kanilang buhay, pag-produce ng mga goods,
Kaya nag-improve din naman ang quality of life or kalidad ng buhay ng mga mamamayan noon. Ngunit iba ang naging kwento sa mga lupaing nasakop. Naging pangkaraniwan ang pang-aabuso ng mga dayuhan sa mga katutubo. May mga pagkakataon din na ang isang bansa ay pinaghahatian ng dalawa o higit pang mga mananakop na nagdulot ng pagkakawatak ng mga tribo at lahi. So gaya ng nasabi ko, the rich become richer but the poor became poorer. So yung mga imperialistang bansa, mga makapangyarihang bansa, lalo silang yumaman, pero yung mga bansa na kanilang inabuso ay mas lalo pang naghirap. At nagkawatak-watak din ang kanilang mga lahi, ang kanilang culture, kasi nga minsan dalawa or higit pa ang kumokontrol sa isang bansa. Yumaman man ang mga metropoli, ang mga kolonya naman ay nasadlak sa kahirapan. Kaya nga may ilang pag-aaral na nagsabing kaya daw ang mga third world countries ay nasa third world countries pa din hanggang sa ngayon, kagaya ng Philippines at some parts of Africa, kasi nga ito ay dahil at nagmula pa sa panahon ng kolonisasyon. Nagkaroon din ng kawalan sa konsiderasyon ang mga mananakop sa kaugalian at paniniwala ng mga katutubo dahil sa pag-aasam nila na ipakalat ang kanilang modernong kultura sa mga sakop nito. So, kasi nga, yung kanilang goal ay para ma-spread ang kanilang culture, pilit nilang ibinahagi ito sa mga katutubo at wala na silang consideration, may mga point na nagkakaroon na pang-aabuso para lamang maipahayag nila ang kanilang kultura sa mga natives or sa mga katutubo. So, ang mga imperialistang bansa ay naubusan ng mga bagong lupaing masasakop. Dumating ang punto na lahat na ng makapangyarihang bansa ay may mga teritoryo, kaya wala na silang mga bansang masakop. At ang dahas na kanilang ginamit ay ginamit na rin nila sa pakikipagtunggali sa isa't isa. Mga tunggaliang nagdala sa ika-20 siglo ng mga pinakamadugong digmaan sa kasaysayan ng daigdig at tumapos sa panahon ng bagong imperialismo. So sa susunod na quarter, ang tatalakayin na natin ay ang mga pandaigdigang digmaan. Kasi nga, wala na silang masakop na ibang teritoryo. Ang ginawa nila, yung dahas na ginamit nila sa mga naging kolonya nila, ay ginamit na rin nila ito sa kanilang kapwa imperialistang bansa. So, yung Germany, sila yung nag-provoke kasi ng First World War. Ginamit nila yung kanilang power sa iba pang mga imperialistang bansa. At yan ay tatalakayin natin sa susunod na tagpo. Pinakamahalaga sa lahat, lalo sa ating kasaysayan bilang bansa, ay ang kulturang Europeyong kanilang ipinakalat sa daigdig ay nagdala rin ng mga kaisipan ng kaliwanagan or enlightenment, kalayaan at pagkakapantay-pantay na siyang nagbigay ng lakas sa mga bansa ng daigdig upang lumaban sa pananakop at magtatag ng mga bagong layang bansa. So, nang dahil na rin sa kanilang influence or ng kanilang influence, ito rin ay nagsilbing inspirasyon sa mga katutubo or mga naging kolonya or colony ng mga metropoli na lumaban para sa kanilang rights at kanilang karapatan na maging malaya. At tatalakayin natin yan sa susunod na paksa. So, panghuli, ang mga pagbabagong dala ng bagong imperialismo ay dama natin hanggang sa ngayon. Sa kasalukuyan, ang mga Pilipino ay gumagamit ng wikang may halong salitang Europeo, Ingles at Espanyol. So, diba, ginagamit natin yung 1, 2, 3, bangko, kutsara, tinidor, at iba pang mga words. And mostly, Filipino, most of the Filipinos can speak English, diba? Nagsusuot din tayo ng mga estilong Europeo. At yung iba naman ay mga K-pop na ang peg. Nagsusuot na sila ng
mga pang-Koreanong mga damit. Kumakain ng mga pagkaing kanluranin. So, marami na ang gustong kumain ng steak. Sa influence naman ng Korea, pagkain ng mga samgyup, ng mga burgers, ng mga fast food, fried chicken, lahat ng iyon ay mula sa kulturang Europeo. At marami pang ibang manifestasyon. So, sa ating taste of music, sa ating pagsayaw, lahat-lahat ng iyan ay may impluensya ng ibang mga Europeyong bansa at ilan rin sa mga bansa malapit dito sa Pilipinas or mga bansa sa Asia. Ngunit, hindi maikakaila na malaking bahagi ng ating sariling kultura ay nabuo sa panahon ng pananakop na ito. Ngunit kailangan nating maalala na kaakibat ng mga ito ay ang pananakop at pang-aaliping dinanas ng ating mga ninuno sa sariling bayan na kanilang nilabanan at pinagtagumpayan. Although may mga positive effects or positibong epekto ang nangyari matapos ang imperialismo or panahon ng imperialismo, di natin maidedenay na mostly mga natives ng Philippines noon, sila ay nagdusa at lumaban para sa ating kalayaan. Kaya, dapat nating isaisip at pahalagahan ang hirap at sakripisyo ng mga nauna sa atin o yung mga ancestors at kumilos upang hindi na natin danasin muli bilang bansa ang pananakop at kawalan ng kalayaan. So, yun lamang para sa araling ito. Stay safe and see you next face-to-face classes. Adios! Bye!